Kung hindi niya ginawa ang bagay na iyon, baka hindi ako nanatili sa Canada. Baka hindi ko nakilala si Dave. I should be grateful to her. I'm sorry, Sid. Malungkot na sabi ko dito. Wala na yata akong masabi pa bukod sa salitang sorry. Alam ko namang masyadong mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Ate, it's fine. Masaya ako na naging kapatid kita. Anyway, we should get going, ate, kasi maghahanda ka pa para bukas. Masyado nang late. After this war, will you let me na imit ang mga pamangkin ko? Yes, of course, Sydney. I'm sure matutuwa yun lalo ng bunso ko. Naalala ko si Stephanie. Nawala ang ngiti sa labi ko nang maalala ang anak ko. Nanalangin ako na sana walang masamang mangyari sa kanya doon. I am waiting for her call. Sana naitago niya ang cellphone ng papa niya. Ate, don't worry. Mababawi natin ang mag-ama mo. Marami kaming tutulong sa'yo. Sabi nito sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Sana nga maayos lang ang kalagayan ng anak ko at ni Dave. Yeah, you're right. Walang mangyayari sa anak ko. Kasama niya ang papa niya and for sure, Dave wouldn't let anybody to hurt our daughter. My sister smiled at me. I'm so happy, ate, knowing you found the person that is really for you. Soon, makakasama mo na sila at matatapos na ang kasama ni Leah. Tumungo ako at iniwan ang pagkain hindi namin kinain. Paglabas namin, agad siyang sinalubong ni Jen Laban. Bahagya itong yumuko sa akin habang nakatabi na sa kapatid ko. Ate, this is my husband, Sebastian Laban, and love, this is my sister, Ate Zelaya. Good evening, ma'am. Ate, Sebastian, kung wala tayo sa organization, pwede mo akong tawaging ate, but pag nasa organization tayo, I request nothing but to address me as your leader. I said with the tone of a leader that I will become. Yes, ate. I smiled at the both of them bago ako sumakay sa sasakyang nakabukas na para sa akin. I have to go, sabi ko sa dalawa. The moment I turned my back to them, wala na ang Zelaya na mabait. It's time to show them the rightful heir of the throne na dapat nilang sundin at galangin. Are you ready? Nagpakawala muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago tumango kay Kuya Felix. Yes, Kuya Felix, handa na po ako. Ang sinabi kong iyon ay naging hudyat sa mga tauhan ni Kuya Felix para pagbuksan ako ng pintuan kung saan makikilala ko lahat ng mga taong kakailanganin ko sa nalalapit na paghaharap namin ni Leah. Taas noo akong pumasok. Nakita ko ang libo-libong mga tao na nasa loob ng hall. Lahat nakatingin sa akin at tila nakatingin sa bawat paggalaw ko. Inaabangan ng bawat kilos ko at mas lalo kong kinakabahan na makita ang ekspresyon sa mga mata nila. Nakita ko ang pagsunod ng tingin nila sa akin papunta sa harap. Alam kong alam na nila ang sadya ko dito pero bilang isa sa magiging titingalain nilang leader, tungkulin ko pa rin ang hikayatin sila na sundin at galangin ako. Na ako ay karapat-dapat na humalili sa ama ko. Nasa harap ko na ang mic. Boses ko na lang ang hinihintay nila. Nakakabilib na kahit libo-libo sila sa loob ng hall na ito, ay wala kang maririnig na kahit na anong ingay. Kahit isang ingay ay wala. Lumingon ako kay Kuya Felix at nakita ang bahagya nitong pagtango sa akin na tila ay hinihikayat ako na gawin ang bagay na ito. Sa huling pagkakataon ay pumikit ako at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga, saka sinalubong ang mga mata nila. To be honest, I don't know where to start. Panimula ko habang nakatingin sa kanilang lahat. Umalingaw-ngaw ang boses na siyang mas lalo nagpakaba sa akin. I'm scared to be here. In fact, I need to gather my strength to encourage each and one of you to work under me. Napalunok ako ng ilang beses. Biglang pumasok sa alaala ko ang anak ko at si Dave. Some of you may think I'm weak because I'm a woman. Maybe some of you may think I am not capable to become your leader, but I am the woman who is the mother of two. I am the woman who will do anything to save my family because I am a woman and a mother. Lahat sila tinignan ko isa-isa. Sinalubong ang iba't iba nilang tingin. Binura ko ang takot at buong tapang na hinarap silang lahat. My family is in great danger right now. I flew from the Philippines to Philadelphia to find people who can help me to get my family back.
I am using my voice to claim my throne as one of the leader of the organization that my late father used to lead. It may be a brag, but I also have to show them na akin ang trono at ako ang susunod na leader. Gusto man nila o hindi. I, Zelaya Laurel, daughter of Albert Laurel, will take the position of being one of the founder of this nameless organization. I ought to serve you all and use my power to help the one who are in needs. But now, I'm asking you a favor to join me in this war to get my family back. Pagkatapos kong sabihin iyon lahat, tumahimik pa rin ang lahat. Akala ko bigo ako pero unti-unting naririnig ko ang palakpakan sa baba. Palakas ng palakas. Para akong maluha habang nakatingin kay Kuya Felix na nakangiti sa akin habang pumapalakpak. Thank you. Umalingaw-ngaw ang boses ko kasabay ng pagbigay galang nila. Nakatukod ang tuhod nila sa tiles at nakayuko ang ulo. Hudyat na binibigay nila ang kanilang sagot na handa silang paglingkuran at tulungan ako sa kakaharapin kong laban para bawiin ang mag-ama ko. Biglang lumabas sa pintuan na nasa gilid ng kinatatayuan ko ang dalawang lalaki. Lumapit sa akin si Kuya Felix at tinabihan ako habang hinihintay namin pareho ang dalawang lalaki na papalapit sa gawin namin. Nang makalapit sila sa amin ay sabay silang yumukod para magbigay galang. Nang tumayo sila ay nakangiti silang pareho sa akin na tila ipinagmamalaki ako. Maaring hindi mo kami kilala dahil talagang sanggol ka pa nung huli nating pagkikita. Pero Zelaya, ipinagmamalaki ka namin ni Allen. Noon pa man ay naniniwala na kami na maging isa kang matapang at matalinong tao na karapat-dapat humalili sa iniwang posisyon ng iyong ama. Sabi nito sa akin, bahagya ako yumuko para magpasalamat sa kanila. Salamat po. Ang laki mo na, Zelaya. I'm sure Sir Albert is proud of you. Papa, nagmulat ako ng mata dahil sa boses na narinig mula sa anak ko. Nang makita ko ang itsura niya ay nakasimangot ito habang kumakain ng chocolates na ikinakatakak ko. You sleep too much today, Papa. Anya at sumimangot. Sinubukan kong umupo but nakaposes ako sa likuran. Are you hungry, Papa? Tanong niya. Kumunot ang noo ko sa anak ko dahil kung umasta ito ay para bang hindi siya natatakot. Come here. Utos ko sa kanya at lumapit naman siya sa akin at umupo sa kandungan ko. Are you okay? Tanong ko sa kanya na puno ng pag-aalala. Yes po, Papa. Anya. No need to worry about me. Dagdag niya at kumain ulit ng chocolates. Nagtaka ako kung saan niya nakuha ang chocolates na iyon. Who gave that to you? Tanong ko. Who gave that to you? Tanong ko sabay turo sa chocolates na kinakain niya. Nang tignan ko ang buong lugar ay maraming pagkain na nagkalat sa sahig. Hindi ko alam kung alam ba ng anak ko na nasa panganib kami ngayon. Stephanie anak, alam mo ba kung nasaan tayo ngayon? Tanong ko. Tumigil siya sa pagkain at tumingin sa akin ng seryoso. We were kidnapped? Patanong ang sagot niya at halos nalaglag ang pangako dahil walang bahid at takot sa sagot niya. Aren't you scared? Tanong ko sa kanya. No, Papa, because you're here. And besides, Papa Vias will save us, so don't worry. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong ibig niya sabihin? Lumingin ang ano ko sa akin. Ngumiti siya and it somehow made me at ease. She's brave and strong. Pumasok ang isang lalaki na may hawak ng baril kaya agad ako na alerto. May dala siyang tubig at pagkain. Thank you, Tito. Sabi ng anak ko. Natawa ang lalaki at napailing pagkatapos niyang ilapag ang pagkain sa sahig. She's different. Anya, and alam kong ako ang kausap niya. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong niya sa anak ko. Tinignan siya ni Stephanie at umiling. Hindi po. Anya at binuksan ng pagkain na nakabalot pa sa cellophane. You look normal. Dagdag ng anak ko na nagpangisi sa akin. I have guns, sabi ng lalaki. He was testing my daughter. There's a smile on his face that made me confused. Really? Tumayo ang anak ko to see the guns na sinasabi niya and for a known reason, hindi ako kinabahan. Alright, you have guns. Sabi lang din ng anak ko at bumalik sa pagkakaupo na parang wala lang. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng tauhan ni Leah. No, I'm used to it.
Nalaglag ang panga ng lalaki at hindi makapaniwalang lumingon sa akin. Did you train your daughter with guns? Tanong niya sa akin. Umiling ako dahil hindi naman. Nakahinga ako ng maluwag. I'm panicking for my daughter's safety and here she is, talking to the enemy as if like it is her friend. It's rest assuring that she doesn't feel scared. Akala ko matatakot siya but I was wrong. She proves me na walang masama na mangyayari sa amin dito. Mister, can you antay my papa for a minute? He needs to eat. Sabi niya. Napatingin ako sa anak ko. She speaks like she's older than her brother. I don't know kung inosente lang ba siya o sadyang she used to live like this. You can feed him. Sagot ng lalaki kaya humaba ang nguso ng anak ko at sumimangot. But I want my papa to feed me. Sabi pa nito. Nakipagtitigan siya sa tauhan ni Leah. It's like she tried to intimidate a person in front of her. Napangisi ako. I guess I don't need to worry about her future. Nagmana man sa akin physically ang mga anak ko, I can't deny the fact that both of my children nagmana kung paano mag-isip sa mama nila. Fine. Napipilitang sabi ng lalaki. Nang lumapit siya sa akin, agad niyang pinakawalan ng posa sa mga kamay ko. Be ready, tatakas kayo mamaya. Bulong niya na ikinagulat ko. I see. I whispered. Papa, it's so hot here. What time is it po? Anya. Nasa likuran ko siya at ginugulo ang buho ko. Nakatingin ako sa labas since the room is somewhat like made out of glass with a touch of metals. Maraming nagbabantay sa labas at lahat ay armado. I don't know anak, sabi ko. Titignan ko ang buong lugar. Close area ang kinalalagyan namin ni Stephanie ngayon. Gawa sa semento ang gilid at bandang likuran namin. Tanging harapan lang ang hindi. There's only a one way out in here at iyon ang front door. Paano kami aalis kung lahat ay nakabantay sa labas? Papa, so tagal. Rinig kong reklamo ng anak ko kaya napalingon ako sa kanya. What do you mean, baby? Tanong ko dito. Bumuntong hininga ito at lumingon sa labas. It's a secret, Papa ah. Well, Papa, Papa Vio said na uuwi na tayo mamaya. Sabi niya na ikinalaki ng mata ko. Vio is here? Kailan mo siya nakita? Kanina, Papa, while you're sleeping. Don't worry, he said he'll come back. Dagdag dito. Oh, he's here. Napalingon ako sa tinuro niya. Agad na tumakbo si Stephanie sa dumating. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa suot niya. Napamura ako ng ilang beses at agad na hinabol ang anak ko para huwag makalapit kay Vios. Papa, why? Hindi ko sinagot ang anak ko at agad na nilagay ang dalawang palad sa tenga niya para takpan ito. Dave! Gigil na sabi nito. Kumukulo ang dugo ko habang nakatingin sa kanya. So, all this time, is he a spy? Traitor kang walang hiya ka. Pinagkatiwalaan ka ni Zelaya at ng mga anak ko. Pilit inaalis ni Stephanie ang kamay ko sa nakatakip sa tenga niya pero hindi ko hinayaan na matanggal niya ang kamay ko. Calm down, Dave. Let me explain. How can I fucking calm down, you bastard? Nanginginig ang mga kamay ko. Gustong-gusto ko siyang suntukin ngayon din. Dave, I'm not the enemy here. Anya, I'll try to explain. Please, calm down. Sabi nito. Papa! Reklamo ng anak ko kaya nabitawan ko ito dahil nagpumiglas rin ito para makawala. Sumimangot ito sa akin at agad lumapit kay Vios. Hahabulin ko na sana pero naglambiti na ito sa paa ni Vios. Lumuhod ito para mapantayan si Stephanie. Niyakap siya ng anak ko. Papa, ang tagal niyo po! Nakasimangot na sabi ng anak ko. I'm sorry, Princess. Papa did something important. Are you scared while Papa is not around? Tanong nito habang hinahagod ang likuran ng anak ko. No, I'm cool and besides, my Papa is with me. Sabi nito na kampanteng-kampante dahilan kung bakit natawa si Vios. Where's the phone? Did you hide it? Tanong nito kay Stephanie na ikinakunot na noo ko. Oh yes po, sagot ng anak ko at tinuro ang parte kung saan may mga basura sa mga pagkain na kinain niya kanina. That's my girl. Nakangiting sabi ni Vios dito. Phone? May itinagong phone ang anak ko at walang nakapansin doon? What the? I'm sleepy na. Can I sleep na muna, Papa?
Tanong nito at lumingon din sa akin. She was asking the both of us. Bakit hindi ka natulog kanina? Tanong ni Vios. I'm guarding Papa eh. Mama said that I should close with him, so yeah. Besides, hinihintay kita dumating Papa. Sabi ng anak ko. Nanghihina na napaluhod ako, I can't believe how brave she is. I am so proud of my daughter. Masyado ako nagulat sa kanya ngayon. Nakakahiya maging ama niya. She didn't waver even a bit despite of the danger we're facing. Go to your papa na. Aalis muna ako at babalik ako mamaya. You can take a nap, okay? Dahan-dahan na tumango ang anak ko at lumapit sa akin. Papa, I'm sleepy. Ani nito. Nanginginig ang kamay ko na inabot siya at niyakap. I'm sorry, baby. You can sleep now. Bulong ko habang mahigpit na niyayakap siya. Hindi na siya sumagot, it's because nakatulog na siya agad. She must be tired. Tumayo ako at kinarga siya. Masama pa rin ang tingin ko kay Vios pero enough na sa akin lahat ang nakita kanina. His love to my children is enough for me to trust him. I shouldn't be blinded to what I see. Right now, he's the only kid that I know para makatakas kami ng anak ko dito. Zelaya called nung wala kang malay. Kinuha ng anak mong cellphone at tinago para hindi makita ni Leah. Sabi nito habang nakatingin sa anak ko. She's so brave and intelligent. Kahit bata pa lang, she can handle this kind of circumstances. Dagdag nito, protect her. Ani nito at seryosong bumaling sa akin. I will, because she's my daughter. Seryosong sagot ko sa kanya. I'm glad. Sagot ni Vios. Makikita mo ang relief sa mga mata nito. Tila nakampante siya sa hindi ko malamang dahilan. Babalik ako mamaya, Dave. I cannot guarantee na mailalabas ko kayong dalawa ni Stephanie dito. Pipilitin ko na makatakas ka. May plano ako. And I'll make sure na maitatakas natin ang bata. Bulong nito. It's fine with me. Kahit matira ako dito as long as maitakas ang anak ko. Your family will be sad kung hindi kasama. Gagawa muna ako ng plano, but this time, dito na muna kayo. I'm pretty sure kilala mo na si Lashnia. Hindi siya basta-basta, so we need to make a plan first before we take the action. Bakit ka nandito? What is your connection to her? I was once the second hand of her father. Sabi nito na nagpalaki ng mga mata ko. I'll explain everything later. Just trust me on this one. Dagdag nito. Then, why are you doing this? Tanong ko dahil gusto kong makasiguro. Because your daughter is also my daughter. Tumingin ulit siya sa anak ko na natutulog na. Hindi man ako totoong ama ni Stephanie, pero itinurong ko siyang totoo kong anak, sila ni Ino. And besides, I cannot bear to see Zelaya crying. Kumunot ang noo ko sa huling sinabi niya. Nang makita niya ang reaksyon ko ay ngumisi siya. Relax, Zelaya is like a sister to me. Wala kang dapat ikabahala. Sabi nito. Tumalikod siya pero bago pa man niya buksan ang pintuan ay lumingin siya sa akin pabalik. If you can't escape tonight, trust Zelaya on the process. She's not just a woman that's easy to mess with. Sabi nito bago tuluyan lumabas. For a known reason, pumasok sa isipan ko si Zelaya. Babe, I whispered. Nakahiga sa hita ko ang anak ko habang nakaabang ako sa labas. Bawat oras na pumapatak ay matinding kaba ang hatid sa akin. Agad ako napatuwid ng upo na makitang may pumasok. May dala-dala siyang card. Kasunod dito si Vios na agad kinausap ang ilan sa mga tauhan na nagbabantay sa labas. Nakita ko ang ilan na tumingin muna sa gawin namin bago pumayag na umalis. Nang makapasok yung lalaki na may dalang cart, ay agad niyang pinulot ang mga basura na nasa gilid na pinagkainan ng anak ko. Nagmamadaling pumasok si Vios. Kinarga ko si Stephanie at agad na lumapit sa kanya. What happened? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Agad siya napatingin sa anak ko. Wala ng oras, Dave. Anya. Papa? Tanong ni Stephanie na nagising na. Kinusot-kusot niya ang mata niya at agad na nagpababa kaya ibinaba ko. Lumingon muna si Vio sa likurat para tignan kung may tao pa ba. Nang masiguro na wala na ay agad niyang kinausap ang anak ko. Naglakad ako papunta sa harapan. Babantayan ko muna kung may babalik pa. Steph, anak, you're brave, right? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Yes, Papa, why? Agad na tumayo si Vios at lumapit sa dingding na nasa likuran namin.
Umupo siya at may ginawa doon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang maliit na passage. May kahoy na pintuan doon na hindi agad mapapansin dahil nag-camouflage ito sa kulay ng cement wall. Dave, tumingin si Vio sa akin and I know right away kung anong ibig niyang sabihin. Nagsimula ng kumabog ang puso ko sa kaba. Tumingin ako sa anak ko na nakatingin sa passage. This is dangerous. Sabi ko at matalim na binalingan ng tingin si Vios. Mas delikado kung magtatagal ang bata dito, Dave. Leah is planning to kill her. Kinawelyuhan niya ako at matalim din ang tingin sa akin. Natatakot din ako for God's sake. We're talking about the safety of my daughter here. Your daughter. Don't you think hindi ko naisip to lahat? Nilalamon na ako ng takot. For the second time around, ngayon lang ako kinabahan ulit ng ganito. Para akong sasabog at halos hindi ko alam kung ano ang tama. Nanghihina na lumuhod ako at niyakap si Stephanie. Mapapatay ko ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Dadaan po ba ako dyan, Papa? Turo niya sa maliit na daanan na nakita namin. Madilim ito probably dahil mahaba ang masikip na daanan na ito. Dahan-dahan akong tumango habang may luhang kumawala sa mga mata. Pinunasan niya ang luha sa mga mata ko. Mas lalo ako naiyak sa ginawa niya. It's okay, Papa. I'll be okay. Tumango ako at hinalikan siya sa noo. Lumuhod si Vios at hinawakan ang kamay ni Stephanie. Did you remember what I told you, right? Yes, Papa. Will you be okay? Hindi ka ba natatakot? Tanong nito. I'm scared, but if this is the only way, then I'm cool with it. Tumango-tango si Vios at pilit ang umiti sa harapan ng bata. I admire my daughter's braveness. Wala akong masabi. Very good. What are you going to do if makakalabas ka na? Tanong pa ni Vios sa bata. Hide in the trash bin, so I need to bear the smell of it muna. Sumimangot pa ito. Then after, if none of you come to me to pick me up, so I'll call Lolo Felix or Lolo Jen to ask some help if nasa truck na po ako ng mga garbage. That's my girl. Payakap nga muna si Papa. Nakangiting sabi ni Rios dito. Niyakap siya ng anak ko. Agad naman lumapit yung may dala ng cord at inabot ang cellphone ko sa akin. Dave, it's time. Agad kong hinawakan si Stephanie. Umalis si Vios para siya naman na magbantay sa labas. Umupo ako sa sahig para mapantayan ang anak ko. Binigay ko sa kanya ang phone. Papa will save you, alright? Tumango ito. Dave, faster. Pabalik na sila. For the last moment, niyakap ko na mahigpit ang bata before I sent her off sa maliit na passage sa dingding. I love you, Papa. See you later. My daughter smiled at me and waved her hand before starting to crawl. Sumikip ang dibdib ko habang nakatingin sa kanya na gumagapang papalayo sa akin. I closed the door and wiped my tears away from my face. I love you, my princess. Please be safe. Sagot ko sa isipan ko. Mag-iingat ka. Sabi ni Vio sa lalaking may dala ng cart. Dave and him are on standby dahil haharapin nilang sa damakmak na tauhan ng mga giro na nakabantay sa labas. Tumango yung lalaki may dala ng cart. Nang buksan itong pintuan ay agad na may sumisigaw. Ano yan? Umalingaw-ngaw ang boses ng lalaki pero hindi huminto yung may dala ng cart. Nagsidatingan ng ibang mga tauhan ni Leah kaya agad na lumabas si Vio sabang hawak nito ang ulo. Sinta niyo siya! Nasa kanya ang bata! Sabi nito habang kunwaring may iniinda na sakit sa ulo. Rinig na rinig ang mga malalaking hakbang ng mga tauhan ni Leah habang hinahabol ng lalaking may hawak ng cart. Lahat sila ay sumunod at sumigaw na ang ilan para patigilin yung kasabot nila sa pagtakas. Nang makita na wala nang niisa na sa labas ay saka binuksan ulit ni Vios ang pintuan. Come on, sabi nito sabay hagis ng baril kay Dave na agad na salong ng lalaki. Tumakbo sila opposite sa dinaanan ng mga tauhan ni Leah kanina. Malalaki ang hakbang na tinakbo nila ang pasikot-sikot na hideout na pinagkulungan sa kanila. Don't go there, may nagbabantay dyan. Bulong ni Vios at dumaan sa kanang bahagi ng hallway. Dinaanan nila ang maraming hagdan pababa at pilit na iniiwasan ng ibang tauhan na magpabagal sa kanila. But things went not according to their plan. Namataan sila ng iba kaya hinabol sila ng mga ito. Nagpaputok ang iba sa kanila ng bala ng baril habang si Dave at Vios ay sabay na pinaputukan ng nakikita nila sa dinadaanan nila.
They are both firing their guns side by side, taking down the enemies they found. Dave, faster! Nagpaputok pa si Dave sa likuran bago tumakbo papasok sa pinasukan ni Vios. Agad nilang hinarangan ng pintuan sa mga mesa na nasa loob at pagkatapos nila itong harangan ay nauna si Vios na dumuhaw sa ibaba ng bintana para tignan kung may nagbabantay ba o wala. Dave, halika na! Sabi ni Vios. Nasa parang laboratory sila at nasa bandang likuran sila ng building kung saan lalabas si Stephanie na malapit na ring makalabas sa maliit na passage. Aalis na sana si Dave nang malakas na kumalabog ang pintuan kaya napabalik siya para harangan ulit ito. Napamura siya nang wala sa oras habang nagmamadali si Vios na buksan ang bintana. Bumaba ka na! Sigaw ni Dave habang pilit na sinasara ang pintuan na sa pilitang binubuksan ng kabila. Napamura ng ilang beses si Vios. Nagmamadali itong lumabas ng bintana. Balak niyang talunin ang baba. Nasa second floor na sila ng building. Tinawag niya ulit si Dave para makalabas at makasunod sa kanya. Lumingon si Dave kay Vios. Bumalatay ng ugat sa mga kamay niya para lang pigilan na wag bumukas ang pintuan. Inubos niya ang lakas niya, wag lang ito mabuksan. Tumakbo si Dave papalapit kay Vios pero nakita niyang anak niya na kakalabas lang ng building papunta sa trash bin na binili ni Vios dito. Agad niisip ni Dave ang posibilidad na kung bababa siya ay hahabulin sila sa lahat ng mga tauhan nila Shinya. Mahihirapan silang tumakas lalo na't kasama nila ang anak niya. Tumingin si Dave kay Vios na naghihintay sa kanya. Go ahead, Vios. Agad na nanlaki ang mga mata ng lalaki, sinabi ni Dave. Naiintindihan nito agad ang ibig sabihin ni Dave. Damn man, don't tell me, magpapaiwan ka. Kung yun lang ang paraan para tuluyan kayo makatakas, then be it. Mapapatay ako ni Zelaya nito. Sabi ni Vios habang nakatingin kay Dave na desididong magpaiwan. Kung ako ang tatakas, hahabulin pa rin kami dahil ako naman ang pakay nila simula pa lang. Hindi sumagot si Vios dahil naintindihan niya si Vios. Tanging pagmura lang ang nagagawa niya ngayon. Umalis na kayo, Vios. Please, itakas mo ang anak ko. Sabi ni Dave at agad na sinarado ang mga bintana. Malutong na napamura ulit si Vios sa ginawa ni Dave. Damn! Kung mamamatay ka dito, papatayin talaga kita, tandaan mo yan. Sigaw ni Vios sa labas kahit hindi na siya narinig ni Dave sa loob. Bahagyang natawa si Dave dahil alam niyang minumura siya ng lalaki sa labas ng bintana kahit na hindi niya narinig ang sinabi nito. Binalingan niya muna ng tingin ng anak na ngayon ay umaakyat na papasok sa loob ng trash bin. Napangiti si Dave at umiling na sana ay mayakap at makasama pa niya ang anak niya at si Zelaya bago umbante para hintayin ng mga taong sinisira ang pintuan, makapasok lang. Walang emosyon ang mukha nito habang sinalubong ang lahat. Matalim ang tingin ni Dave at sa pagkakataong ito ay wala na siyang kinakatakutan pa. Dahil alam niyang ligtas na ang anak niya. Nandito po, ma'am. Rinig niyang sabi nung nasa likuran. Humawi ang mga tauhan ni Leah para makadaan siya sa gitna. Agad na kumulo ang dugo ni Dave na makita si Leah. Where? Nakatakas po, ma'am. Pati na ang bata. Sagot ang tauhan nito sa kanya. Hanapin niyo, hindi pa nakakalayo yon. Utos ni Leah sa mga tauhan niya. Nang tumingin si Leah kay Dave ay agad na lumambot ang mukha nito. Kinalibutan si Dave sa nakita. Never in his life he imagined na mamahalin niya ang babaeng ito. Dave, bakit ka aalis? Tigilan mo na kami, Leah. Please, leave them alone. Nababalo ka na ba? Bakit mo ba ipinagpipilitan sarili mo sa akin? Tumingin lang si Leah kay Dave at naupo sa mesa. Gumisi siya dito at agad na pinaglaruan ng paril na hawak niya. Impyerno ang inabot ko, Dave, makuha lang kita. So bakit kita papakawalan? I love you. Hindi mo ba nakikita yon? Love and obsession are different, Leah. Hindi nga natin kilala ang isa't isa, so paano mo ako minahal? Matagal na kitang kilala. That's what I mean. Alam mo lang kung anong pangalan ko at ang ibang bagay tungkol sa akin pero hindi mo kilala kung sino ako. What's worst, hindi kita kilala. Nagulat na lang ako na sinira mo ng buhay ko. Nandami ka pa ng iba sa kahibangan mo. Dave frustratingly said. Then, give me a chance. Ipapakilala ko sarili ko sa'yo. Leah desperately said, Stop it. No matter what you do, hindi ko maibibigay ang hinihingi mo. My heart belongs to someone else. Agad na dumilim ang paningin ni Leah.
Agad niyang ipinutok ang baril sa itaas, but Dave just stared at her. He didn't even blink. Hindi mo na makikita ang mga anak mo! Galit na sabi nito. Dave finally understand what's happening to her. Sa sandaling pag-obserba niya sa dalaga, alam na niya kung paano takasan ito. What do you want me to do then? Malumanay na tanong ni Dave habang nakatingin sa mga mata ni Leah. Marry me. Ani nito. Dave didn't answer yet. Nakatitig lang ito bago bumuntong hininga. Fine. Ikling sagot nito na ikinalaki ng mga mata ni Leah. 1 month after, I wake up from my deep slumber for this day is the day that we're waiting for. Ate, when you visit in Philadelphia again, dali mo si Ino at Steph ah. I am excited to tour them there. Magandang Philadelphia ate, their culture, the place and the people is nice. Masayang kwento na si Dee sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Yeah, of course, why not? Nakangiting sagot ko dito. Kahit na may kakaharapin kaming malaking laban, we managed to smile and relax. Maybe because we have the assurance that we need. Tumitig ang kapatid ko pabalik sa akin. Tumingin siya sa mga mata ko na ikinatak ko. You look so blooming ate. Aniya na ikinangiti ko. Really? Matagal na akong blooming seed. Yeah, I know, but you know, you look different. I chuckled on what she said. Aren't you scared? Dagdag dito na tanong sa akin. Umiling ako at sumandal ulit sa upuan. Hindi ko rin alam kung bakit 100% akong kampante na sa akin ang tagumpay. I have the gut feeling. My children are safe now, and besides, I trust Dave. He said that he's safe there so there's nothing to worry about. Sagot ko at pumikit habang iniisip ang itsura ni Leah oras na magkita kami. Can't wait to crush her face. Well, we will go into gate crash, right? Rinig ko ang sabi ni Sydney at sumandal din sa upuan na katabi ko. She looks excited. Did he call you? Tanong ng kapatid ko ulit. She's always been like this. Maraming tanong and it's fine with me because I like her that way. Yeah, last night he called me. Sagot ko at humikab. I don't know how but Dave managed to contact me 2 weeks ago. Nauna ko nalaman na nakatakas ang anak ko at si Vios at naiwan si Dave sa poder ni Leah. Halos mamatay ako sa kaba sa Philadelphia sa gitna ng pagpupulong at training. Hindi ako mapakali at halos gusto ko nang madaliin ang lahat pati na ang oras. Thanks God dahil napakalma ako ni Kuya Felix. Lagi din niyang nandyan sa tabi ko si Kuya Allen at Ferdinand para i-guide at tulungan ako. Kumusta na siya doon ate? Is he okay? Tanong ulit ni Sydney. Yeah, and don't worry. We already infiltrated their place. Sabi ko habang nakapikit ang mata. Kakagising ko lang but inaantok na naman ako. That fast? Gulat na tanong ng kapatid ko na ikinakibit-balikat ko lang. Yes, that fast. Sabi ko. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Sydney sa gilid. Well, marami na akong connection ngayon. Isang pitik lang ay magagawan ko na ng paraan. You must be tired ate, sabi nito. I just smiled and continued to rest. Can't wait to meet Dave. Hindi ko alam kung anong oras na. Nang magising ako ay wala na si Sydney sa gilid ko. Ang nakita ko ay si Kuya Felix na siya namang nakatingin sa akin. Are you okay, Zelaya? Tanong niya. Tumango ako at tumayo. Nasa Pinas na ba kami? Aren't you tired? Pahabol na tanong nito na inilingan ko lang. Siguro dahil napapansin niya na panay ang tulog na ginagawa ko. Even ako, hindi ko rin alam ba't lagi akong inaantok. You can take a rest. No, Kuya Felix, ayos na po ako. Tumiretso na po tayo sa White Palace. Sabi ko at bumaba kasunod ni Kuya Felix sa private plane na sinakyan namin pabalik sa bansa. Nasaan po si Sydney? Tanong ko nang hindi ko siya makita sa labas. Ang namataan ko lang ay ang asawa nito na may sinasabi sa ibang kakampi namin. Umalis na siya. Kasama niya si Allen at Ferdinand. Tumango lang ako at agad na sinalubong ang ilan sa mga tauhan na agad akong inalalayan. Pagdating namin sa White Palace ay nakita ko si Kuya Allen. May kausap ito sa cellphone nito. Nang makita niya kami ay agad itong nagpaalam sa kausap. Bukas na magaganap ang kasala. Ani nito sa akin. Tumango ako at agad na kinausap ang mga general na magbibigay lead sa gagawin namin bukas. Pinaalalahanan ko lang sila sa mga gagawing paghahanda. Handa na po lahat, ma'am.
Standby na lang lahat ng tauhan sa gaganaping kasalan. Ani General Laban. Salamat. Sagot ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad papasok sa isang silid at tanging founders lang ang nakakapasok. Napangisi ako habang iniisip ang kasalang magaganap bukas. Mukhang minabadali ni Lia ang kasal niya kay Deva. Akala niya siguro makukuha niya ito. No way. Nakatali na si Dave sa akin habang buhay. The White Palace was designed para sa mga meetings and gathering with the members. It was stated to do the rules that the WP should be the only place in discoursing information in regards to the organization. As of now, ako pa lang ang active leader ng org. Hindi ko pa nakikilala ang ibang members, but I believe in them. Soon, alam kong magpapakita sila sa akin. I have this feeling na nakamatsyag sila sa akin. They are probably testing and observing my reliability as well as my leadership, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagpapakita. If that's so, then I accept the challenge. Upo po ako sa ika-4 na upuan na kasing laki ng mga inuupuan ng mga maharlika. After